Ang nakaraan, hindi pumayag itong si Manang Violi na umalis kaya naman si Anthony na lamang ang umalis. Bad trip naman no. Masyadong mapapili ang matandang yan, nakatulong. Kailangang gagawa ko ng paraan para mapaparma ako dito sa kontrata itong si Camille. Kapag nagkaganon, magiging mag-asawa na kami sa papel at dandahan kong kukunin ang kanyang kayamanan. Pero nakakainis naman itong matandang to. Habang bulagpat si Camille, kailangan ko siyang mapapirma dito. Si Elsa, wala naman sa kanya yun eh. Okay lang sa kanya. Pero hay nako, makauwi na nga lang sa bahay. Yaya, umalis na ba itong si Anthony? Bakit ayaw mong pumayag na makausap kami? Senyorita, nakita ko kasing may hawak itong mga dokumento sa kanyang kamay. Paano kung papirmahin ka niya? Salamat talaga Yaya sa concern mo. Nakauwi na rin ba si Jude? Kanina pa senyorita. Baka nakarating na yun sa ngayon sa mansyon. Hello? Attorney Punsalan. Napatawag po kayo. Mr. Jude. Natuklasan na namin kung sino ang may pakana na naganap na aksidente. Ang pamilya ni Guzman, sila ang may pakana ng lahat ng mga ito. Kung bakit nawala ang lahat ng pagmamayari mo. Ano? Ang ibig sabihin ba nito ay kasosyo noon sa pamilya namin itong Di Guzman family? Iyan ba ang magulang ni Anthony Di Guzman, attorney? Oo, sa pagkakaalam ko, Jude. Si Anthony Di Guzman ang nag-isang anak nila at naging tagapagmana ng kanilang kumpanya na mula naman sa inyong angkan. Nalaman din namin na mahilig talaga ng pamilyang yan na manulot ng mga kumpanya kapag natripan nila. Iyan din ang ginagawa ng kanilang nag-isang anak. Mahilig magkaibigan at kapag nakuha na ang loob nito, gagawa sila ng paraan para mabago ang lahat. Sa ngayon, Mr. Jude, malapit na nating mabuo ang mga ebidensya at paniguradong makulong na ang mga taong yan. Sige, attorney, maraming salamat sa balita nyo. Medyo nabunutan ako ng tinig sa sinabi mo. Ngayong alam na ni Jude ang totoong pagkatao sa pamilyang Di Guzman sa pamilyang nanloko sa kanila. Samantalang noong nalaman naman nitong si Marjorie ang nangyari sa kaibigan, agad siyang dumalaw sa ospital. Sa kanyang pagpark sa sasakyan ay nakita niya itong si Anthony habang nasa loob ito ng kanyang sasakyan. Mr. Di Guzman, bakit nariyan lang kayo? Nagkita na ba kayo ni Camille? Oo, Marjorie. Pero kailangan niyang operahan sa mata. Papasok ka ba sa loob? Pwede mo bang mapirma kayo Camille itong papel na ito para sa kukunin kong sinumar? Nako, Anthony, bakit hindi ikaw na lang ang humarap sa kanya? Para naman magkausap na kayo. Oo, pwede naman. Pero meron pa kasing kausap sa phone tungkol sa trabaho. Sige Anthony, dadalhin ko ang mga papeles na iyan. Pero make sure ha na susunod ka sa loob. Oo naman, Marjorie. Pagkatapos ng tawag. Pumasok na sa loob sa ospital itong si Marjorie. Hello, anong balita? Bakit kayo napatawag, Mr. Anthony Di Guzman? Nabalitaan namin na merong gustong magbukas ng kaso sa pagkawala ng pamilyang Saavedra. Ano? Hindi nyo ba yan ang ginawa ng paraan para tumigil na ang kasong yan? Bayaran nyo ang attorney nila. Siguradong pera lang naman habol to eh. Pero Mr. Di Guzman, nasa itaas na naman ang kaso mo. Kapag nangyari to, mapatawag na naman ang pamilya nyo sa husgado. Makinig kayo. Malaki nang nilabas kong pera sa inyo para sa ganitong kaso. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nag-imbestiga. Hayaan nyo Mr. Di Guzman. Gagawin naman ang lahat para hindi matuloy ang kaso. Hello, Manang Violi. Gising na ba si Camille? Aba, Marjorie. Mabuti naman at napadalaw ka. Oo, Manang Violi. Ano na ang balita sa kaibigan ko? Hayon, nagising na siya pero kailangan niya maoperahan sa mas lalong madaling panahon. Yaya, naroon pala sa labas si Anthony. Meron siyang pinabigay sa akin na papel at kailangan daw pirmahan ni Camille. At ngayon, ikaw naman ang ginagawa niyang tulay para pirmahan ni Camille ang papel na yan? Para saan naman daw? Para daw sa sinumar nila ni Camille. Naku, huwag kang maniwala sa kanya Marjorie. Alam na namin ni Camille ang kanyang totoong pakay. Maliban na lang kay Senyora Elsa. Ganon ba Manang? Kung ganon, hindi pala siya dapat pagkatiwalaan.
Camille, kumusta? Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala sa sinapit mo ngayon. Nung nakaraan lang ay nag-usap pa tayo, di ba? Ewan ko ba, friend? Baka ito na yata ang tadhana bilang isang bulag. Camille, habang may buhay, may pag-asa ka pa. Kaya maging positibo ka lang. Makakahanap din sila ng isang magaling na doktor para muli kang makakita. Sayang, hindi ka pala makakadalo sa birthday party ko. Pasensya ka na talaga, Marjorie. Alam ko namang magiging masaya ka sa party mo. Oo, masaya nga ako pero ang kaibigan ko naman malungkot. Pero Camille, kahit anong mangyari, narito lang ako. Tandaan mo yan ha. Wow naman, nakaka-touch naman ang kaibigan ko. O sige na, Camille, aalis na ako. Yaya, balitaan mo lang ako kapag naoperahan na si Camille. Sige Marjorie, tatawagan kita. Siya nga pala, kapag nakita mo pa si Anthony sa labas at hinanap itong mga papel, sabihan mong na kay Camille na ito. Pero hindi niya pipirmahan ito. Sige Yaya, masusunod po. Umalis na itong si Marjorie palabas ng ospital. Hindi nga nagkamali itong si Manang Violina na naroon pa rin si Anthony sa labas, naghintay sa paglabas ni Marjorie. Marjorie, kumusta? Napapirman mo ba kay Camille ang dokumento? Mr. Anthony, nasa kanya ba eh? Bakit hindi mo dinala? Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay dahil mo kapag nakalabas ka na? Mr. Anthony, wala na ako doon kung pipirmahan ba o hindi. Isa pa, hindi naman yun ang pinunta ko dito eh. Narito ako para makita ang kaibigan ko. Kung gusto mo, hindi pumasok ka sa loob. Kunin mo. Aba, bakit ang tapang mo yata ngayon ha? Nakisuyo naman ako sa iyo ha. Sige na, umalis ka na bago pa tumaas ang dugo ko sa iyo. Tingnan mo, ugali mo pa lang. Hindi na nababagay para sa kaibigan ko. Baka abusuhin mo lang ang kaibigan ko ha? Agad sumakay naman itong si Marjorie sa kanyang sasakyan at umalis na. Samantalang, nakatagpo naman ng isang espesyalistang doktor itong si Senyora Elsa. Kahit medyo mahal ang bayad ay gagawin nila ang lahat para muling makita ang kanyang apo. Ito na kaya ang panahon para muli nang makakita itong si Camille. Tuloy na kayang mabawi ni Jude ang ari-ariang inagaw mula sa kanyang pamilya. Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas naka-excite pa na kwento sa buhay ni Camille at Jude. Abangan natin ang ating part 6.